Hi guys, this will be the part 4 ng video ko for day 1 for my video blog. I'm Ryuji and kukwento ko naman yung nangyari sa amin sa from Munich to Regensburg. Ang ginawa namin sa Munich, pagdating namin, kinuha namin syempre, kinuha namin yung gamit namin, tapos dumaan kami sa customs, tingnan yung passport namin. Very important talaga yung passport, dahil yun talaga yung hinahanap, excuse me. Yun talaga yung hinahanap sa amin kahit saan kami magpunta. Tapos paglabas namin, buti na lang, nagprint ako nung instruction na binigay ni Miss Schneider kung saan nandun yung nakasulat ng step by step na kailangan namin gawin para makakadating kami sa Munich to Regensburg. Dun sa dun pa lang sa paglabas namin sa lobby, medyo excited na ako noon at saka medyo kinakabahan kasi hindi na namin alam kung paano nga kami makapunta ng Regensburg agad. Pumunta ako sa information, tinanong namin, buti na lang English speaking pa sila doon, nakakapag-English pa sila, so pinapunta na lang kami doon sa gilid para makabili nga daw kami ng ticket for the train. Bumili ako ng ticket which is worth 30 euros, Bayern Pass ang tawag, which is pwede siya hanggang maximum of 5 persons, tapos valid siya for 1 day, tapos pwede ka makalibot sa buong Bayern. Bayern is yung region kung saan nandun yung Regensburg. Pero sayang kasi yung binili namin yun para kaming tatlo makapunta agad ng Regensburg. Isang beses lang namin ginamit, so hindi namin nasulit yung 1 day na yun, pero fine. Ang ginawa namin, nakabili na kami, lumabas kami. Ako yung nagrereklamo. Kasi nangyari, nagrereklamo ako dahil pag doon sa airport, sabi ko, bakit gano'n? Ang init-init. Hindi, di ba sabi nyo, malamig na. Malamig na siya, pero hindi siya yung parang, wala lang. Yung parang lang lamig mall. Kala ko nung super lamig. Yung pala, nung paglabas namin ng gate ng airport, dun talaga sobrang lamig. Para sabi ko, oh my God, parang bumaliktad yung mundo. Bakit gano'n? Yung labas pa ng mall, yung labas pa ng airport, yung parang todong-todo yung aircon. Tapos yung nasa loob yung mainit. Kaya sobrang nag-twist yung mundo. Kasi paglabas ko yung next ko, iinit pa lalo. Ang nangyari, lumamig lalo. So parang, di ba sa Pilipinas, naglabas ko ng mall, gano'n. So yun, nakakatawa yun. Tapos dun medyo na-excite ako, nagtatalon na ako ng, pero wala na akong, sa isip ko, nagtatatalon ako, pero kasi sobrang pagod na ako, wala na akong magagawa. So parang normal na lang, gusto ko na talaga makarating sa Regensburg, pero tuntua na ako sa shit. Parang yung buong lugar, parang naka-aircon, naka-todo. So yun, happy. So hinihintay na lang namin yung bus, 635. Yung nasasakyan namin from Munich, at saka dun sa Freising, Hofbahnhof, yung train station ng Freising para makapunta kami ng Regensburg. So, ang binayaran ko is 2 euros and 40 cents each. Ako yung nagbayad kasi sila Efren, wala pa silang tig 50 euro kasi hindi tumatanggap ng 500 euro at 200 or 200 euro yung mga tao doon. So kung pupunta kayo ng Germany or any Schengen countries, wag kayong magdadala ng buong pera kasi hindi yun yung magagamit, promise. So at least 50 euros yun ang dalhin nyo. Susuklian naman kayo. Actually, yung 50 euro nung kahapon, di rin ako halos nasuklian. Kaya kung meron pang less, yun yung mas magandang magdala kayo ng barya. Barya talagang gamitin nyo kung first time kung darating dito. Yun. Sumakay kami, 2.40 euros, tapos bumaba kami sa isang doon sa train station. Hindi namin agad nahanap yung train station kasi hindi namin alam kung nasaan. Yung pala nasa underground muna yung dadaanan mo para makadating ka doon sa mismong platform ng train. Dito, pagod na kami kasi ang bigat-bigat ng luggage namin pero binubuhat namin na siya. Tapos, syempre, ang tagal-tagal namin sa aeroplano tapos biglang ganun. Pero nag-enjoy lang ako sa sobrang lamig kaya no problem for me. Yon. Sumakay na kami ng train, ng Regensburg, naghintay na kami ng 30 minutes I think kasi yon. Mag 5 minutes na, gagawin ko lang siya for minutes and 30 seconds, tapos kwento ko na lang doon para ma-upload ko sa YouTube. Okay, bye!